Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na hindi na kailangang kumuha pa ng ibang player para punan ang posisyon ni Scottie Thompson na kasalukuyang nagpapagaling dahil sa injury at binigyang diin na handa na sila para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa susunod na buwan kahit 11 tao lamang ang kanilang koponan. Pagkatapos ng panalo ng Gilas laban sa Taiwan Mustangs sa kanilang friendly games noong Lunes, sinabi ni Cone na hindi niya naramdaman na kulang siya sa players. Ayon kay Cone, hindi naman niya pinapalaro ang 11 o 12 players sa loob ng isang laban. Mas gustoan niya na 8 o 9 lang na players ang kanyang pinapaikot kada laro. Subalit inamin ni Coach Cone na namimiss niya ang serbisyo ni Thompson dahil isa siya sa kanyang pinagkakatiwalaang guard na kasama din niya sa mga kampyonatong nakuha ng Barangay Ginebra. Sinabi ni Cone na nakakahawa ang laro ng dating PBA Most Valuable Player na si Thompson at ginaganahan ang mga players na nakapaligid sa kanya. Subalit kumpiyansa ang Gilas coach na merong ibang players na kayang-kayang punan ang pagkawala ni Thompson. Dahil wala si Thompson at hindi makakalaro, tinitignan ni Cone si Dwight Ramos pati na rin sina Chris Newsome at CJ Perez na magmando ng opensa habang nakapagbibigay din ng kinakailangang puntos. Ayon kay Cone, hindi naman daw sila naglalaro ng purong guard system at sa tingin niya, kaya ni Dwight ang posisyon gayon din ni Newsome at Perez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ng kanyang makulay na karera sa kolehiyo, hindi nagtagal ang paghahanap ni Louie Ramirez ng panibagong tahanan kung saan sumali siya sa koponan ng Signal bago ang kanilang kampanya sa 2024 Spikers Turf. Inanunsyo ng HD Spikers ang pagpirma ni Ramirez nitong Lunes kung saan ang dating Perpetual Altas star ay tutungo na sa susunod na level ng kanyang karera. Kakagaling lamang ni Ramirez sa isang makasaysayang karera sa Perpetual sa NCAA kung saan pinangunahan niya ang koponan sa 4 na magkakasunod na titulo sa Men's Volleyball Division habang kinuha din ang back-to-back Most Valuable Player Awards. Gumawa din ng pangalan ang 24 anyos na outside spiker sa larangan ng beach volleyball kung saan pinangunahan niya ang Perpetual sa back-to-back crowns sa season 98 at 99. Kamakailan lamang ay pinarangalan si Ramirez ng Collegiate Press Corps NCAA Men's Volleyball Player of the Year. Sasamahan naman ni Ramirez ang bigating miyembro ng Signal, kasama na ang national team setter na si Owa Retamar, pati na rin sina JP Bogawon, Joshua Umandal, Brian Bagunas at Lloyd Yosafat sa hangarin nilang panatiliin ang korona sa kanilang kampo katulad na nangyari nitong 2024 Open Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Zeus Coffee ang dating koponan na Strong Group Athletics ang first overall pick sa kauna-unahang Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft. Malaking pasasalamat ni Farm Fresh Assistant Justin Dorog na nagsalita para sa Thunderbells head coach na si Jerry Yee na sila ang nakakuha ng first pick at makakapili ang koponan ng pinakabagay sa Zeus. Inaasahan na makuha bilang number 1 overall pick sa draft si De La Salle star Thea Gagate na isang matangkad na middle blocker na malaki ang tulong na naiambag sa pagpasok ng Lady Spikers sa UAAP Season 85 Women's Volleyball Championship, pati na rin ang makasaysayang bronze medal na nakopo ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup for Women.
Makakasama ng top pick ng Zeus Coffee ang mga St. Benilde Stars na sina Cloan Mondoñedo, Gail Pascual, Jade Gentapa at Michelle Gamit. Samantala, nakuha naman ng Capital One ang second overall pick at ang Galleries Tower ang nakakuha ng third pick habang ang Farm Fresh ang pipili ng player sa ika-4 na pwesto. Ang mga susunod na pipili ng players ay ang NX LED, Akari, Signal, PLDT, Cherry Tigo, Petrogas, Chocomucho at ang defending All-Filipino Conference Champion, Creamline. Ang kauna-unahang PVL draft ay nakatakda sa Hulyo 8 at gaganapin sa Novotel, Manila, Araneta City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.